So, mag-i-start tayo ng installation ng Python sa ating Windows. So, magse-search tayo ng python.org. Then, yan. Click yung downloads. I-click natin yung downloads. Windows, kasi Windows yung device natin. Then, hanapin lang natin yung 64-bit na i-download. So, click natin. Then, wait lang natin mag-download. So, yan. After na download, click natin. Then, yung upgrade now. So, wait lang natin. Skip na lang natin kasi medyo matagal. So, yun. After ma-download, close natin. Then, testing natin sa command prompt. So, magta-type tayo na Python /version. Then, makikita natin na naka-install na. So, try natin mag-print. So, py-print -c pala. Then, sa double quote yung print. Then, double parenthesis. Single quote sa dulo. Yes, hello world. Tapos testing natin kung may lalabas sa terminal. So, yun. Tapos na tayo mag-install ng Python sa Windows. So, mag-install tayo ng PyCharm through JetBrains. So, search natin JetBrains Python IDE. So, yung IDE is yung PyCharm. So, click natin yung link doon sa JetBrains. Then, click downloads. Then, downloads. Double check na natin kung Windows. Depende sa device natin. So, antayin lang natin. Skip na lang natin to kasi medyo matagal. So, after mag-install, click lang natin yung file doon sa Windows. Then, antayin lang natin mag-installing. Then, ito na yung lalabas. I-click natin yung PyCharm na icon sa sa Windows. So, yun. Pagka-click, ito yung lalabas. Antayin lang natin. Then, after mag-load, right-click, then new, this Python file, this lagay natin sample para matest natin yung PyCharm kung gumagana. So, print, double parenthesis, double quote, hello world. This, iraran natin yan after. Yan. Pagka-run, yun, may lumabas na hello world. So, yun, tapos na tayo mag-download ng PyCharm IDE sa ating Windows. So, yun lang. So, dito naman tayo mag-install ng extension sa VS Code. Kiklik natin yung VS Code icon, then search Python. Then, yung Python na extension nyo. So, naka-install na. Hindi na natin kailangan i-install. So, yun. Control N, then save muna natin to para hindi masyadong magulo bago tayo mag-test. So, yun. Control S, then save natin sa downloads, then pangalan natin is sample.py since yung Python, yung file name niya, kailangan py. Then print, double parenthesis, double quote, then hello, Sir Jordan. So, yun. Then, run. Ano yung debug? Siyempre. Then natin. Click natin yung mga debugger and etc. Then, tapos natin terminal para makita. Then, tayo natin. Yun, na-test na natin. Meron na tayo Python sa VS Code.